Oh, yun nga po, pinanood ko yung vlog ni Bagong Lipunan and I got intrigued kasi parang accurate yung hula, 'di ba? Meron daw babae na may kasamang lalaki na magpapabagsak kay PBBM. Ito nga po yung interview ni Miss Aiko sa isang psyche, basta't manghuhula or ganon. May ganyang abilities. Totoo po yan, may mga gifted talagang tao, may mga nakilala ko. Alam niyo ba, even Drew Olivar parang may kakayahang ganyan. Si Drew, si Boklo, parang kaya magka-vibe sila ni Attorney Nick. Pero may mga binanggit sa akin si Attorney Nick na mga kilalang should we consider them psychics? Sige na. So, may mga binanggit si Attorney Nick sa akin na mga psychics sa Pilipinas na mga bogus, na mga namimera laang, na ang laki-laking maningil pero um, parang ano lang, parang base lang sa astrology ang kanilang basa. Wala talaga silang kakayahan na ano na I don't know, meron ba talaga nakaka-foresee or 'di ba nakakakita ng future? Nobody can see the future actually unless you will travel with this more than the speed of light. May ganun po kasi kapag ang ating pag-travel na hindi pa naman possible ngayon ay lagpas sa bilis ng travel ng ilaw or ng buhay mo yung flashlight, pagbuhay mo ganun, maano yun, mabilis yung kanyang paglipad ng ganyan. So, I think mga nasa 300,000 miles per second. Biro mo per second. Chum! Di ba pag binuhay mo flashlight, parang nandun agad yung ilaw. So, katulad nung araw pong yan, yung ating sun, napakalayo po niyan sa mundo natin. At kapag tumingin tayo sa araw, ang nakikita natin ay late na itsura niya. 7 minutes ago na yan. Ganon. So, ang mga tao makakapag-travel ng lagpas sa speed ng ilaw or liwanag, ang pwede lang talagang makakita ng past or makarating sa future or something, pero hindi pa naman kaya ng technology natin yan sa ngayon. No? Wala pang sasakyan na kayang lumagpas ng speed of light. Pero yung speed of sound, kaya na, no? Yung mga supersonic jets, meron na po. Okay, anyway, so much for the science. Pero dito po tayo pumunta sa some kind of a mysticism, no? Mga tipong mga kababalaghan thingy. Pero may mga tao naman po talaga na biniyayaan ng ganitong talas ng pakiramdam, no? And maybe hindi lang yan talas ng pakiramdam. I don't know how the present time communicates with them, kaya nakakapagbigay sila ng fortune telling keme ba? Fortune telling hindi man considered as news, pero ganun nga po, situation na pwedeng mangyari. At ito nga po yung interview ni Miss Aiko. This is Jovi, meron siyang store sa Shangri-La, R&D store. Doon siya tumatanggap ng paghuhula, gano'n. Pagbasa ng mga tarot cards, ganyan, sa Shangri-La. And sabi nga ni Jovi, yung akla na kabaro ko, ang laki daw nang naitulong ni Aiko sa kanya. Kasi after na mai-feature ni Aiko si Jovi sa kanyang channel, ay dumami ang kanyang kliyente at puro bago. Ganon. So, alam niyo may kilala, may yung Zenaida Seva, familiar kayo? Yung babaeng, bago natin panoorin yung video ha, at sana hindi ako makopyright ni Miss Aiko, kanya to open ko lang, hold on, para ma-ready ko. Alright, like po tayo, subscribe din po kung hindi pa. Where was I? Okay, got it. Okay, got it. Nandito ako sa page ngayon ni Aiko. Mag-scroll tayo, ha? Si Zenaida Seva daw po, yung at least legit or magaling na fortune teller or feng shui expert or kung ano man sila. Yung may mga ganyang may psychic ability, it's Zenaida Seva. And umalis yata siya sa ABS-CBN dahil parang sinapawan siya ng mga etyoserang psychic kineme. Ganon. Mga hindi totoo, parang gusto silang pagsamahin sa isang program or something. Tanungin ko ulit sa Attorney Nick patungkol dyan, balikan ko kayo patungkol sa topic na ito. Pero ayaw ni Zenaida Seva na maisama sa program ng mga etyoserang fortune tellers na akla na ganun yung mata.
na grabe ang mga billboards dyan sa Kamaynilaan, mga tarpaulin na akala mo ang galing-galing niya. Yeah, familiar kayo? Nagcha-Chinese-Chinesean din niya, pero yung kanya po kasi ay negosyo talaga, hindi yung, kasi sabi nga ni Jovi, yung kanyang gift na yan ay kapag ka pinirahan niya, like nagbigay siya ng malaking presyo, mawawala sa kanya. May ganun daw. For some reasons, yung Zenaida Seva, milyones po yata kung maningil. Like, halimbawa, pahuhulaan niya yung isang negosyo, or pahuhulaan sa kanya yung isang negosyo, building, ganon, korporasyon, millions po yata ang singil ni Zenaida Seva. At sabi na Attorney Nick, yun daw so far yung legit na nakakahula. The rest, only a few lang daw yung okay, kaya, pero maliit lang na percentage ang kanilang napipredict. Ganun, no? Pero sabi nga po ni Miss Aiko, dapat daanin sa dasal yung mga hula, lalo pag negative, kasi syempre, iba pa rin na inilalapit natin sa nasa itaas. Ako po, because of that experience ko when I was transitioning, nung nagtitake ako ng pills, inaral ko din yung mga meanings ng dreams ko, kasi doon na lang ako pwede mag-rely sa mga kahulugan ng panaginip ko. And fortunately, yung mga meanings ng dreams ko na alam ko yung ibig sabihin, or yung mga alam ko na panaginip ko at alam ko na yung meaning, ay nagkakatotoo. Kumbaga, hindi natin may paliwanag, no? Katulad ko, alam ko kung may bibilin ako ngayong araw na mahal, alam ko kung pagising ko ngayon ay may manghihiram ng pera sa akin or mga ngailangan, alam ko kung may mga mang-aahas sa akin, alam ko kung merong matinding pangyayari sa buhay ko based from my dreams. And we don't know why. Kasi hindi naman po lang talaga material world meron eh. There's another dimension, okay? So, yun nga lang, minodernize na tayo eh, 'di ba? Pero nung unang panahon nga nagpapakita nga yung lumikha, 'di ba? Kina Moses, 'di ba? Mga ganoon. Sa iba pang mga tao na ikinikwento sa Biblia, nagpapakita through a flaming bush of some kind, nasusunog na bush. Parang yung halamang maliit. 'Di ba ganoon, dati nakakapagpakita daw ang Panginoon, may mga angels pa nga na nababanggit sa Biblia. So, kaya lang sa present time natin, dahil siguro nga makasalanan ng mundo, wala nang ganung ganap. Okay, nandito ako nagsuscroll. Uy, crush ko yan, si Joe Mapa. Nagsuscroll ako kasi 4 days ago po in-upload ni Aiko. Kita nyo, 4 days ago. So, sa prediction na ito, ang sinabi ni Bagong Lipunan, ang babae na may kasamang lalaki na pwedeng magpabagsak kay BBM at peligro sa administrasyon niya ay pwedeng ang si Miss Maharlika at si Bagong Lipunan. Iyon ay kung 4 days ago lang po in-upload ni Miss Aiko yung interview. But the truth is, itong video to at nakapag-vlog na ako dito last year, ay last year pa po in-upload. Nandito po tayo sa Facebook at YouTube at makikita natin dito kung kailan talaga in-upload ni Aiko yung video. It was just a replay. Okay, yung 4 days ago na video na ipakita sa inyo ni Bagong Lipunan ay replay or re-upload lang ni Aiko sa kanyang Facebook. Yan, 4 days ago. Pero ang katotohanan po, yan po ay a year ago na. And yung mga time na yon, kasi sabi nga ni Bagong Lipunan, shout out Kuya Roy, baka nabayaran na si Jovi para siraan si Miss Maharlika at Bagong Lipunan, ganon. Kasi sabi ni Jovi, yung lalaking yon at babae na magpapabagsak kay PBBM, sana wag magtagumpay sa kanilang masamang balak. Right? Ganun yung sabi ni Bagong Lipunan. Kung nanonood kayo sa kanya, panoorin nyo na lang yung video niya kung hindi pa. Pero ito pong video na to ay replay lang. Kung mapapansin nyo, yung buhok ni Aiko iba dyan eh. 'Di ba? Ang buhok ni Aiko ngayon mas medyo mahaba na. Ayan, nakakapaghati na nga siya sa gitna. Yan, 3 days ago niyang upload. Kaya ito'y luma na ring video ni Joe Mapa, interview niya with Joe Mapa. Ayan, nakapagpusod na siya. Yun yung mga latest photos ni Aiko. Ayun, kung nakikita niyo sa pinakadulo, open natin. Blonde yung hair niya na naitatali na niya. So yung video na ito was an old video already. Okay? So a year ago na ito, nakapag-react na nga ako dito eh. Nasabi ko, ang interpretation ko nga noon, nag-vlog ako patungkol dito, sabi ko, baka ang tinutukoy ni Jovi, yung akla na fortune teller or psychic,
ang titukoy niyang tao siguro magpapagbagsak kay PBBM na may kasamang lalaki ay baka si Lugaw. Kaya sabi ko nga sa survey na yun, sa survey natin, sabi ko kulang yung ating options. Okay, eto ang survey. Yan. Sino ang babaeng magpapabagsak kay PBBM? Is it Maharlika with Bagong Lipunan? Or is si Bat Haluman with pinsan niya? Di ba merong behind the eksena? May behind the scenes yung pinsan ni Bat Haluman? Tahitahimik lang yun, pero siya ang tao behind this, unti-unting pagpasok ng mga dilawan sa administrasyong Marcos Jr. So sabi ko nga kulang yung options kasi dapat kasama dyan si Salagubang Queen together with pinsan pa rin ni Bat Haluman. Pero si kasi Salagubang Queen, irrelevant na. Kung napapansin nyo si Salagubang Queen, at tingnan-hanapin nyo na lang dyan sa comment section kung sino si Salagubang Queen. Okay, clue, kalaban ni PBBM na babae sa election, okay? So, si Salagubang Queen, may nakapag-chika sa amin na tumahimik, although nasabaw pa. Sandali. Si Salagubang Queen daw kasi ay may napala na generosity. Yun ang chuchu sa amin ng puting lamok. May napalang generosity si Salagubang Queen, kaya pasyal siya ng pasyal sa kung saan-saan. One time nakalimutan pa nga niya yung passport niya sa New York. Parang papunta na siyang Switzerland or somewhere in Europe, nakalimutan pa yung passport. Ay sabaw nga kasi, lutang. So may napala daw yan na generosity kaya hindi na bumabatikos. Ang alam ko po, napagalitan pa yun si Salagubang Queen. Kasi nung nakatikim siya ng generosity, pagpunta niya ng Ebro, sira pa rin siya ng sira. Puro putak pa rin siya ng putak laban kay Papshi. Ang sabi sa kanya, hoy, sinabi namin kayo maglamyerda, mamasyal ka, mag-enjoy ka, ayan na ang generosity. Hindi yung mamamasyal ka at maninira ka pa abroad, sisiraan mo pa si Anekwa, si tumalo sa'yo, sa Lagubang Queen, ganon. So, sana hindi ako makapiright. Panoorin po natin yung video ni Miss Aiko, yung interview niya with Jovi. Okay. Ang nakikita mong mangyayari sa mga susunod na eto muna tayo kay President Bongbong Marcos. Naalala ko, yung magandang kung ano yung mangyayari sa pagiging patuloy niya. Una, kagaya na sinabi ko noong guest ko dito, kung mananalo si BBM, nakikita ko ang kagandahan ng Pilipinas. Diyan hindi ako naniniwala. Weakness of this country talaga. Or maybe kung nasunod yung plano ni PBBM. Ang problema yung may mga elemento tayo ng mga masasama. Yun. Patuloy kong nakikita ang pag-iingat mo na sa isang babae, isang personalidad ng isang babae na meron rin isang lalaki. So, hindi natin mawawala yan sa elemento ng politiko na meron talagang gagawa ng kasiraan. Hanapan ng butas, hanapan ng parang upang siya tanggalin. No? Okay. So, yung parang yung motibo nung sinasabi niyang babae at may kasamang lalaki ay hanapan ng butas para patalsikin si Papshi. Maybe, ang feeling ko po kasi si Jovi, hindi niya strength yung communication. Okay? Maybe hindi pa ganun ka bongga yung kanyang communications kasi. Maybe ganun lang niya in-interpret yung na-foresee niya or yung nakikinikinita niya, no? Pero, okay, kung merong babae na may kasamang lalaki na masasamang elemento at gustong pabagsakin ang administrasyong PBBM, pwede kasing si Miss Maharlika yan at si Bagong Lipunan. Or maybe iba pang personalidad, baka politiko, baka generals, malay natin. No? Pero, interpretasyon na yun na masamang elemento. Pero sa sitwasyon kasi ngayon na bulokels and halatang-halata na po talaga na iba ang inoffer sa atin ni PBBM ng election kaysa sa ginagawa ngayon, kung meron mang dahilan ng isang babae at isang lalaki para matanggal or mawala or masiraan siya sa kanyang panunungkulan, 'di ba? Ay para yun sa ikabubuti ng marami. Kasi hindi ito ang ipinangako sa atin ni PBBM nung siya'y tumatakbo. At dahil may allegations na hindi nga siya ang kumukumpas ngayon, at 'di ba isang babae rin ang kumukumpas.
hindi mangyayari yung magandang plano ni PBBM. Kasi kung ang plano ni PBBM ay ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na ibangon ang kanilang pangalan, 'di ba? Yun ang dahilan kaya siya tumakbo, sabi, para ibangon ang pangalang Marcos and 'di ba? Linisin ganon. Oh. Hindi talaga mangyayari. At ang kumukumpas ngayon na babae na may pinsang lalaki, comment nyo sa comment section kung sino ang mga yan ang totoong sisira sa administrasyon ni Papshi. Hindi para siya ipatalsikin, kundi para kumamkam. Pero meron ako ipapabasa sa inyo, eto po. Kayo na magsabi kung sinend lang po to sa akin. Hello po, alam mo kung sino ka. Nanonood siya sa atin. Kayo na magsabi kung yung kanyang sinabi dito ay or sinulat ay may katotohanan or pwedeng totoo or may weight, okay? Eto po. Hiwalay naman na sila before election. Sino kaya ang tinutukoy? Okay? Binalikan lang niya si ay pangalan, mga ate at kuya. Anyway, comment lang to ng isang tao, no? Tingnan natin kung medyo in relation dun sa sinasabi ng manghuhula. Hiwalay naman na sila before election, binalikan lang niya si dahil sa pakiusap ni ate. Yan ay from a good source po, sabi nung nagsulat. The Bible is very clear when it says, do not equally yoke with unbelievers. Kung nakinig si Papshi sa pamilya niya, sana hindi siya ng kalaban. Sana hindi siya nagjuwawawa ng isang kalaban. Kapag nag-asawa ka, lalo na kung kalaban sa pelikula o politika, wala ka politika, no? Yung mga kalaban ng Marcos, nakita nila na darating ang araw na ito na magiging presidente si Papshi, kaya alam nila na maghahari sila at eto na nga. Oo. Kasalanan lahat yan ni Ehem, pati na rin ang pinsan niyang pinsan si Tamba ni Papshi, hindi pinsan ni Babaita, okay? Kawawa talaga si Papshi, sabi nung nagsulat. Ngayon may narinig tayo na may ting-ting-ting-ting na ang apelyido ay Duque. Na ito daw talaga ang love of his life ni, di ba? Love of his life ni Muning. So, totoo kaya nahiwalay na sila? At pinakiusapan pa ni ate na magbalikan kayo para maganda naman ang inyong imahe. Makakasira kasi sa kandidatura mo kung watak-watak kayo, di ba? Ay, may ichichika pa ako sa inyo later on. Pero meantime, ano sa tingin nyo? Sino ang babaeng magpapabagsak sa administrasyon ngayon? Si Miss Maharlika together with Bagong Lipunan? Or si Bathaluman together with his pinsan? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.